Hello guys, it's me, Ira, and welcome back to my channel. Ayan, for today's video guys, pag-uusapan natin kung paano nga ba tayo maaring mangutang kay GCash at tips kung paano tumaas yung inyong G-score o G-credit. Pero bago yun, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pinutin niyo na rin po yung notification bell dyan sa baba para ma-update po kayo kapag nag-upload po ako ng panibagong videos. Pag-uusapan natin ngayon ay paano nga ba umutang kay G-credit. So, kay GCash I mean. Tapos using G-credit. So, ayun guys, bago yun, ikwento ko muna sa inyo kung paano nga ba ako nagkaroon ng 10,000 na available G-credit kay GCash. Kasi, eto guys ay hindi sa lahat to na avail. Kasi, depende ito guys kung gaano kadami yung transaction mo using GCash. So, eto kasi guys, lumaki na lang to sa tagal kong ginagamit si GCash sa pag-transact, pagbayad ng bills, ano ba? Send money. So, yung ginagamit ko kasi si GCash, ayan, binibigyan niya tayo ng G-score. So, yung G-score na yon, mayroon yung minimum o maximum. Tapos, di ko alam kung ilan yung percentage, kung ilan ang bibigay sa'yo. So, nagte-text na lang kasi yon, saka nag-update dito sa inyong application na GCash kung tataasan yung o bibigyan kayo ng G-score. So, sa akin guys, inoperan na ako ni GCash ng 3,000 pesos na G-credit. So, ang pagkakatanda ko nun, yung G-score ko that time ay siguro nasa 500 something yung aking G-score nun. Tapos, ayun, tuloy-tuloy na yun. Nag-start ako 3,000. Tapos sunod, 7,000. Tapos sumunod na offer niya sa akin is 10,000. So, kaya naging 10,000 yung available na pwede kong utangin kay GCash. Eto naman, yung sa hipag ko naman, kasi madami kasi akong transact eh. So, mabilis ang transaction ko. Minsan, inaabot ako ng maximum kay GCash. Kasi guys, si GCash ay may maximum lang sa loob ng isang buwan. So, ang maximum na cash in dito kay GCash ay 100,000 pesos. So, laging sumusobra doon yung aking, sabihin na na inaabot ko yun. Nag-over pa nga yung minsan na transaction ko. Kasi yung naka-cash in ko, minsan yung iba hindi na pumapasok kasi over limit na ako. So, may limit si GCash na 100,000 per month. So, kunwari, 100,000 ka ngayon na na-cash in kay GCash, for the month of March ka pa uli makakapag-cash in sa kanya at makakapag-transact. Ganon si GCash. Tapos, yung hipag ko kasi guys, medyo konti lang yung kanyang binabayaran. Nabira niya rin gamitin si GCash. Yung kanya naman, nag-start siya, ang offer sa kanya ni GCash ay 1,000 pesos. Tapos ngayon, 3,000 na ata. Pero sabi nila, ang maximum na available kay GCash na pwedeng utangin ay 30,000. Pero sa ngayon, ang dami ko ng transaction dito. Every month kasi na-over limit ako eh. Hihit ko yung 100,000 pesos na yan buwan-buwan kasi sa dami na niloload ko, pinapasok ko dito. Maabot ng mahigit 100,000 yung naipasok ko per month. Pero hindi pa niya tinataasan yung aking G-credit. Hanggang 10,000 pa lang yung ibibigay niya sa akin. So, hindi ko alam kung bakit. So, yung iba, nasa 30,000 daw. So, isa pa sigurong naging way para tumaas yung yung G-credit ko ay nung nagkaroon ako ng available na G-credit dito kay GCash, ay pag nawawalan ako di pa ako nakakapag-load, ginagamit ko siya ng ginagamit. So, siguro, kaya hindi niya rin tinataasan yung aking
G-credit sa ngayon na hanggang 10,000 pa lang. Kasi, itong mga nakaraan, hindi ko nagagamit yung 10,000 na to. Pero noon, yung 1,000, 3,000 pa lang, 7,000. Lagi kong nasasagad yun at nauutang ko sa kanya. Kay G-credit. Na ano ko yun, nagagamit ko yun, ako consume. So, ngayon hindi. Kaya siguro hindi rin tinataasan ni Gcash yung aking G-credit. So, ayun yung nakikita kong dahilan. Anyway guys, pag ginamit mo nga pala si G-credit, ay meron siyang due date, meron siyang deadline kung kailan mo siya babayaran. Tapos, pag lumampas ka ng due date, may may charges yon. So, kung makikita mo naman yan dito sa sa manage credit, dito yan. So, kung kailan, tulad nito, yung unpaid charges, interest due date, penalties, makikita yun dito. Kung meron kang inutang sa kanila. Tapos kung kailan yung pagbabayad, due date nga. Tapos, eto nakalagay dito, yung due date ko is February 20. So, every 20 of the month, yun yung due date ko. Kailangan ko bayaran kung may utang man ako para hindi ako ma-penalty o ma-charge. So, yan. Meron dito guys, nakalagom na dito yung credit transaction history. Tapos, andito din sa loob nito yung G-score. Yung G-score ko ay 569 sa ngayon. Tapos, ang interest rate niya pala guys, ayun, 4% in 30 days. So, days yung bilang ng kanyang, ayun, for 30 days, 4%. Pero pag binayaran mo naman siya before that time na due date mo, wala namang charge. Kasi hindi naman ako na-charge pag pag nababayaran ko siya agad. So, ayan. Ito, watch nyo yung dito. At ituturo ko sa inyo kung paano babayaran yung G-credit at paano nga ba umutang kay Gcash.